Bago po ako magsimula, hayaan niyo pong batiin ko muna ng Happy Father's Day ang mga tatay po dito. Happy Father's Day po. At pagkatapos nun, tuloy na po tayo sa salita ng Diyos. Isa pong malaking pagbabago yung naganap sa ating Senado this week, kung saan nakita natin na as another senator from Cayetano Block ang nagpaalam dito at lumipat po sa kabilang bloke. Ang paglipat pong ito ay naging susi upang magkaroon ng pagbabago sa kasalukuyang liderato ng ating Senado. So dati po si Cayetano ang Senate President, ngayon po ay si Win Gatchalian na. But this move of the senator na lumipat po sa Gatchalian Block ay kinastigo at kinwestiyon ng maraming tao, including the members of the church that he belongs to. Kasi para po sa kanila, this is a cowardly move. Para po sa kanila, karuwagan yung kanyang kilos. And that even led for a lot of people to call out the members of the JL. Sabi sa mga members ng JL, umalis na kayo dyan since yung leader nyo ay hindi maaasahan at walang tapang. At kasi para sa kanila, this senator compromised yung katotohanan. At sa umaga pong ito, mga magulang at kapatid, as we look into our passage that we are about to tackle this morning, ang tema po ng pag-alis ay makikita natin dito sa ating passage na pag-aaralan. Kung meron po kayong Biblia, samahan niyo po ang buklatin ito. Dito po, sa John chapter 6, verse 60 to 71, which I've read earlier, but I'm going to read it again for the sake of clarity, para po sa lahat. Nang marinig na ito, marami sa kanyang mga alagad na nagsabing, mahirap na turo ito. Sino ang may kakayahang tumanggap nito? Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan sila tungkol dito, kaya sinabi niya, kinagagalit ba ninyo ang sinabi ko? Paano kung makita ninyo ang anak ng tao na umakyat sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay. Ang laman ay walang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Subalit, may iilan sa inyo na hindi naniniwala. Sapagat alam na ni Jesus sa simula pa lamang ang mga hindi naniniwala at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. At sinabi niya, ito ang dahilan kung bakit sinabi ko sa inyo na walang makalalapit sa aking malibang ipahintulot ito ng Ama. Pagkatapos nito, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumunod sa kanya. Sinabi ni Jesus sa 12, nais din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo po ang mga salita ng buhay na walang hanggan. At sumasampalataya kami at nakatitiyak kami na kayo nga ang banal ng Diyos. Sumagot si Jesus, hindi ba pinili ko kayong 12 at isa sa inyo ay Diablo? Ang tinutukoy niya ay si Judas, anak ni Simon Iscariote, ang isa sa 12 na magkakanulo sa kanya. Ang Diyos po ang nagpala sa kanyang salita. Mga kapatid, yung passage po na aking binasa sa umagang ito is the concluding passage ng John chapter 6. When I say this is the concluding passage, ibig pong sabihin yan, dito po matatapos yung John chapter 6. And as we look sa passage po na aking binasa, malinaw po na makikita natin that there is a sudden shift o pagbabago po na nangyayari dito sa passage na aking binasa. Kasi as we all know, mga magulang at kapatid, all throughout John chapter 6, ang focus nito ay andun sa crowds. Andun sa mga tao na ang dahilan ng pagsunod sa Panginoong Jesus ay dahil sa himala na kanilang nakita at naranasan. Sila po yung focus ng John chapter 6. From verse 1 hanggang verse 59, sila po yung tinutukoy ng John chapter 6. But suddenly, mga magulang at kapatid, makikita natin dito po sa verse 60 hanggang verse 71, which is the passage that we are talking about, as it concludes, pagkatapos na po, tatapusin na po ni John itong John chapter 6, makikita natin na nagkaroon ng pagbabago. Instead of bigyan ng diin yung crowd, instead of bigyang diin yung mga tao pumunta lamang dahil sila'y nakita ng himala at nakakain ng tinapay, dito po makikita natin, mga magulang at kapatid, na si John, ang binibigyan niya ng focus, bigla niyang inilipat ang diin sa mga alagad ng Panginoon.
So, una, binibigyan niya ng focus yung mga crowds, yung hindi alagad ng Panginoon. Pero pagdating dito, nung matatapos na, ang binibigyan niya na ng diin ay yung mga alagad ng Panginoon. Yun po yung kapansin-pansin dito sa ating passage na binasa. And it is actually very interesting kasi remember, ito na yung concluding part ng section na ito. Ibig sabihin, ito na yung katapusan, dito na matatapos. So, basically, with that being said, it's supposed to tell us kung ano yung nangyari dito sa crowds. It's supposed to tell us kung ano yung nangyari sa mga taong sumusunod lang sa Kanya dahil sa himala. But instead of doing that, mga magulang at kapatid, ang ginawa ng ating text, imbis na sabihin sa atin kung ano yung nangyari dito sa mga taong ito, ang binigyang diin nito, ang sinasabi sa atin ito, ay kung ano yung nangyari sa Kanyang mga alagad. And that is why sabi ko, napakalaki ng pagbabago na nakita dito sa concluding section ng John chapter 6. And the fact na ang ginawa niyang ito, ang ginamit niyang word to describe the people na binibigyan niyang diin dito sa John chapter 6 verse 60 to 71 is the alagad. The disciples tells us na merong complete contrast, merong pagkakaiba between the people, the crowd, and the disciples. Malaki po yung pagkakaiba nun. This contrast is something that we should never miss kasi it teaches us a very important lesson about discipleship. And this morning, mga magulang at kapatid, what I want us to realize is this: upang mag-profit tayo sa itinuturo ng ating text patungkol sa discipleship, let us first look kung ano nga ba yung nangyari sa mga disciples na to. Ano ba yung nangyari sa mga alagad na ito, at tingnan din natin bakit ito nangyari sa kanila. Yun po yung bagay na gusto kong bigyan ng diin ngayon. Ano yung nangyari sa mga disciples at bakit ito nangyari sa kanila? At kung titignan po natin yung ating text, according to the scripture, what happened to these disciples is this: marami sa kanila ang tumalikod at hindi na sumunod sa Panginoon. Can you imagine that? These are disciples. Alagad ito ng Panginoon. Pero dito sa concluding section ng John chapter 6, ang sabi po ng Biblia, marami sa kanila ang tumalikod at hindi na sumunod sa Panginoon. And what is so interesting is, nang ginamit pa yung verse, alam niyo po, inano nila yung verse sa John chapter 6 verse 66. 666. Doon pa inalagay yung katotohanan na maraming tumalikod at hindi na sumunod sa Panginoon. Now, let me just say this, na hindi po inspired yung mga verses. Actually, yung Bible po talaga, wala talaga yung chapter at walang verses yan. Tao na lang po yung gumawa niyan. Ginawa po nila yan to make it more memorable. And it has disadvantage, pero it has advantage din. Pero I don't want us to give any meaning na nilagay yun sa John chapter 6 verse 66. Kasi sinadya lang po yun ng mga tao. But I want us to realize na, imagine, these are disciples already. Alagad na sila, pero ang sabi po ng Biblia, sila po ay tumalikod at hindi na sumunod sa Panginoon. Yun po yung nangyari sa kanila. At ang tanong, bakit po ito nangyari sa kanila? Ang sabi po ng ating text, according to the scripture, kaya daw po ito nangyari ay dahil sa itinuturo ng Panginoon. Imagine, these people follow Christ. But then again, when Jesus told them something, when Jesus taught them something, nung nagsimula ng ituro sa kanila ng Diyos ang bagay na ito, it was the reason na tumalikod sila. So the reason kung bakit di sila tumalikod ay hindi dahil sila tinuturuan. Hindi kawalan ng pagtuturo ang naging dahilan kung bakit sila tumalikod. Ang dahilan bakit sila tumalikod ay dahil sila ay tinuturuan ng Panginoon. And can you relate? May mga pagkakataon, ewan ko po kung naranasan nyo rin to nung kayo po ay nasa school. Pag hindi po nagtuturo yung teacher, di ba mas masaya ka kaysa sa nagtuturo siya. And parang ganito po yung nangyayari. And this is important because it shows us na noon pa din pala, mga magulang at kapatid, ibig sabihin, hindi po ito novelty, hindi po ito yung mga nakikita natin sa ating panahon, hindi lang pala ngayon nangyayari. Noon pa rin talaga, meron ng mga taong tumatalikod dahil sa mga itinuturo. At ito po yung una nating makikita dito sa John chapter 6. And what I want us to realize is the fact na ang dahilan bakit umalis ang mga alagad na ito ay hindi dahil mali ang itinuturo ng Panginoon. Ang dahilan kung bakit hindi sila
nagpatuloy. At bakit sila tumalikod? Ay dahil ang sabi po ng Biblia, kasi mahirap yung kanyang itinuturo. And I want us to pay attention dun sa word na mahirap, mga magulang at kapatid. Gusto kong pag-usapan natin yung word na mahirap. Kasi yung word na mahirap o hard sa English, mga magulang at kapatid, na binanggit sa verse 60 ng ating passage, ay nanggaling po sa Greek word na skleros. At ang salitang ito, mga magulang at kapatid, ay hindi nangangahulugan na mahirap intindihin. That is not what it meant. Nung sinabi nila na mahirap ang turong ito, hindi nila ibig sabihin mahirap intindihin yung tinuturo ng Panginoon. What it meant is this, mahirap siyang tanggapin. So kaya mahirap yung tinuturo ng Panginoon, hindi dahil mahirap siyang intindihin. Mahirap yung itinuturo ng Panginoon kasi mahirap siyang tanggapin. This is an important clarification because from this, mga magulang at kapatid, we can then say na ang dahilan bakit tumalikod yung mga disciples ay hindi dahil, mga magulang at kapatid, nahirapan silang intindihin yung itinuturo ng Diyos. Hindi dahil nahirapan silang intindihin yung tinuturo ng Panginoon. Tumalikod sila kasi hindi nila matanggap yung itinuturo ng Panginoon. That is what is happening in our text. Yun yung dahilan ng kanilang pagtalikod. And this is actually very interesting. Bakit napakaganda ng passage na to kasi hindi lang niya itinuro sa atin. Hindi niya lang sinabi sa atin kung anong nangyari. Sinabi niya rin kung bakit ito nangyari. Napaka-surprising ng pangyayari nito, especially kapag naunawaan natin, when we look at the gospel, mga magulang, at mapapansin mo that there are numerous instances in the Bible kung saan makikita mo itong mga disciples na to, nagturo ang Panginoon, hindi nila naintindihan pero nanatili sila. Nagigito? Nagturo ang Panginoon ng isang parable, hindi nila naintindihan pero sumunod pa rin sila, nagpatuloy pa rin sila. Kailan sila lumalis? Kailan sila tumalikod? The moment na naintindihan nila yung tinuturo ng Panginoon. The moment na naging malinaw sa kanila ang tinuturo ng Panginoon, that is the time kung saan sila ay tumalikod. And this is where I want to draw our message this morning. Ito po yung mensahe natin ngayong gabi. Ngayong umaga, rather. The message is this: the greatest obstacle to following Christ is not the inability to understand the truth, but the unwillingness to accept it. O sa Tagalog, ito po yung ating mensahe. Ang pinakamalaking hadlang sa pagsunod kay Jesus ay hindi ang kawalan ng kakayahang intindihin ang katotohanan ng itinuturo niya, kundi ang kawalan ng kahandaang tanggapin ito. Ang pinakamalaking hadlang sa iyong paglilingkod at pagpapatuloy, hindi yung hindi mo ito maintindihan, kung hindi yung hindi mo ito matanggap. Mga kapatid, makikita natin ang katotohanan ito hindi lamang sa kanila, hindi lamang po dito sa nangyari sa ating passage, kundi makikita din po natin to sa ating panahon. And to be more precise, mga magulang at kapatid, makikita natin ang katotohanan ito hindi lamang po sa kanila, hindi lang po sa ating panahon, kundi sa atin din. Kasi madalas, what we need to realize is the fact na whenever we criticize a person na itinuturo po ang salita ng Diyos, we do it not because hindi natin ito maunawaan. Kinikriticize natin to kasi hindi natin ito matanggap. And this is what is happening to the people who are members of the LGBTQ. These people, mga magulang at kapatid, understand na pag pinipreach yung salita ng Panginoon, ng sabi ng Biblia, lalaki at babae lang ang pwedeng magsama at magkaroon ng relasyon romantically. I won't believe na hindi nila yun naiintindihan. They understand that. Nauunawaan nila yun. But they keep pressing it, not because they don't understand it, but because they can't accept it. Hindi nila matanggap na yun yung katotohanan kasi para sa kanila, yung katotohanan, ako ang magde-decide, hindi yung salita ng Diyos. Whenever they hear God's word telling them, whenever people hear na yung sex para lang sa mag-asawa, pag hindi pa kayo mag-asawa, hindi pa para sa iyo, they get offended, not because they don't understand it, but because they can accept it.
Whenever we say to people that they are sinners, makasalanan sila, hindi nila maunawaan yun, mga magulang ko't kapatid. Nauunawaan nila yun, hindi lang nila matanggap. Unfortunately, this is also what's happening to a lot of people na ayaw paniwalaan ang gospel. And imagine, mga magulang ko't kapatid, yung context ng ating pinag-uusapan, ang pinag-uusapan pa lang dito, gospel. Yung gospel mismo, itong mga disciples na to, hindi nila matanggap na yung paraan ng kaligtasan ay sa magitan lamang ng ginawa ng Panginoon. Mga kapatid, a lot of people reject the gospel. Tinatanggihan nila yung gospel, ayaw nila yung paniwala yung gospel, not because they don't understand it. In fact, they do. But the reason kung bakit hindi nila ito matanggap, ayaw nila itong panampalatayaan, ay dahil yung sa katotohanan, ay dahil hindi nila matanggap yung katotohanan na ang tanging tagapagligtas lamang ay si Jesus. Hindi nila kayang tanggapin na si Jesus lang yung paraan para sila yung maligtas. Nauopen sila dito. Hindi nila matanggap na wala palang bilang yung pananampalataya ko, na wala palang bilang yung gawa ko, wala palang bilang yung pagsisimba ko, wala palang bilang yung lahat ng mabubuti kong gawa. Hindi nila matanggap yun kasi para sa kanila may bilang yun. Para sa kanila merong basihan yun. Hindi nila matanggap na ang paraan lang para ikaw ay maligtas ay sa magitan lang ng Panginoong Jesus. And the reason bakit ayaw nila panampalatayaan ang katotohanan ng salita ng Diyos kasi para sa kanila, hindi nila matanggap yung katotohanan na wala silang magagawa upang maligtas. Because in their mind, sa isipan nila, mga magulang at kapatid, they believe na may bilang ang kanilang ginagawa at ang kanilang ginagawa. Ang mga taong ito, mga magulang at kapatid, ay na-offend sa idea na kailangan silang iligtas. Hindi nila matanggap na kailangan silang iligtas. That they can earn it, na hindi nila kayang pagtrabahuhan yung kanilang kaligtasan, na mayroon pang kailangan gumawa nito sa kanila. Hindi nila yon matanggap. And that is what's happening in our text. Yan yung nangyayari sa ating text. Hindi nila matanggap na bilang mga Hudyo, mayroong kailangan magligtas sa kanila. Hindi nila matanggap na bilang mga Hudyo, kailangan silang iligtas. And because of this, these disciples turned their backs on Jesus. Not because He didn't make sense to them. Hindi dahil hindi nila maintindihan ang Panginoong Jesus. Tumalikod sila kasi sa sobrang linaw ng sinasabi ng Panginoon sa kanila. It led them to the point na hindi na nila ito masikmura. Alam niyo po yung pagka kumakain ka, tas busog ka na, niluluwa mo na yung kinakain mo, nabunsol ka na, parang ganun mga hindi nila masikmura, ayaw tanggapin ng kanilang sistema yung katotohanan ng itinuturo ng Panginoon. And looking at our text this morning, mga magulang ko't kapatid, dalawang bagay yung malinaw na pinapakita nito sa atin. Una, kung bakit naging mahirap tanggapin ang itinuturo ng Panginoon. At ikalawa, mga magulang ko't kapatid, kung ano din yung naging epekto ng pagtuturo ng katotohanan itinuturo ng Panginoon. Yun po yung dalawang bagay na makikita natin dito sa ating text. And let us first consider the first one. Bakit naging mahirap tanggapin yung itinuturo ng Panginoon? And if you have your Bible, kindly go back again sa verse 60 to 66 ng John chapter 6. Let me just read it. John chapter 6, verse 60 to 66. Sabi po dito, nang marinig nila ito, marami sa kanyang mga alagad ang nagsabing, mahirap na turo ito. Sino may kayang tumanggap nito? Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan sila tungkol dito, kaya sinabi niya, kinagagalit ba ninyo ang sinabi ko? Paano kung makita nyo ang anak ng tao na umakyat sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ang laman ay walang pakinabang. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Subalit may ilan sa inyo na hindi naniniwala. Sapagkat alam na ni Jesus sa simula pa lamang ang mga hindi naniniwala. At kung sino ang magkakanulo sa Kanya. At sinabi niya, ito ang dahilan kung bakit sinabi ko sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang ipahintulot ng Ama. Pagkatapos nito, marami sa kanyang mga alagad niya ang tumaligod at hindi na sumunod sa kanya. From verse 60 hanggang 66, mga magulang ko't kapatid, ipinapakita sa atin ito na even the disciples of Jesus Christ ay hindi nagustuhan ng kanyang mga sinabi. And Jesus, as a response, confronted them about it. So si Jesus may itinuro.
And according to the scripture, hindi ito nagustuhan ng kanyang mga alagad. And this is the reason kung bakit ang sabi po ng Biblia, sila'y nagbulong-bulungan. And instead of hayaan na lang ni Jesus yung kanilang pagbulong-bulungan, ang sabi po ng Biblia, kinumpronta ito ng Panginoong Jesus. And what is so interesting is sa unang verse, mga magulang ko at kapatid, pag binasa mo yung John chapter 6 verse 60, sa unang verse, hindi mo akalain o hindi halata na hindi pala nila nagustuhan yung mga sinasabi ng Panginoon o itinuturo ng Panginoon. After all, sabi po dun sa verse 60, di ba? It seems like as a response bilang tugon sa lahat ng tinuturo ng Panginoon, nagtanong pa sila. Sabi nila, mahirap maunawaan itong katuruan na ito. Ay, mahirap itong katuruan na ito. Sinong makakatanggap dito? Nagtanong sila, and it seems like pag binasa mo, parang hindi sila galit. The problem is, if you continue reading it, sa verse 61, ang sabi po doon, makikita natin yung katotohanan ng sabi po doon, mga magulang ko at kapatid, sila po ay nagbulong-bulungan. Nagbubulungan na sila. Sa Filipino Standard Version, ang sabi po doon, nagbubulong-bulungan. Pero sa ESV, ang sabi po doon, they are grumbling. At mga magulang ko at kapatid, both of these words, mga kapatid, came from the Greek word na gonggiso, na ang ibig sabihin po ay murmur, pagrereklamo sa magitan ng mahinang boses. Saan mo yung nagrereklamo sila pero mahina lang? Iba naman yung pakatagal na magturo. Ganun yung ginagawa nila, mga magulang ko at kapatid. Tapos, hindi lang sila may sinasabi, halata sa kanila na hindi sila nasisiyahan sa kanilang naririnig. Parang gayon lang po. Joke lang. At ang sabi po, and it's probably, mga magulang ko at kapatid, the reason kung bakit sabi sa kanila ni Jesus, kinagagalit nyo ba yung mga sinabi ko? Imagine, Jesus, face to face, confronted them. Hindi na inintay ng Panginoon. Kinumpronta na agad sila ng Panginoon. Kinagagalit niyo ba yung sinabi ko? And from this alone, mga magulang, it tells us na hindi nagugustuhan ng mga disciples niya yung sinasabi ng Panginoon. And to make the matters worse, pansinin niyo po, hindi winoter down ni Jesus yung sinabi niya. Sabi pa ni Jesus sa kanila, kung kinagagalit niyo yung mga sinasabi ko, lalo pa siguro yung mga gagawin ko. Hindi nyo pala nakikita yung mga ginawa. Siguro lalo kayo ma-open pag nakita nyo yung ginawa ko. And from this argument, ang ginagawa ni Jesus, from lesser to greater argument. Para bang, dito pala na-open ka na, lalo pa siguro kung makita mo yung ibang bagay. But the point is this, mga magulang ko at kapatid, hindi nila ito matanggap. Hindi matanggap ng mga alagad na Jesus yung mga katuruan na itinuturo niya. And the question is why? Bakit hindi nila ito makatanggap? At mga kapatid, this is an important question. Kasi remember, disciple sila. Kaya napaka-importante na pag-usapan natin bakit hindi nila ito matanggap. Kasi if they are disciples, ibig sabihin, this means they have an association with Him. And this is why they are called disciples. Hindi ka matatawag na disciple kung wala ang connection kay Jesus. You have an association with Him. Yet they hated what Jesus is actually teaching. At ang blessing po ng ating passage this morning is this. Hindi lamang niya sinasabi sa atin kung ano nangyari, sinasabi niya rin po sa atin kung bakit ito nangyari. And according to the text, ang sabi po ng Biblia, kaya ito nangyari is because, kaya hindi nila matanggap yung itinuturo ng Panginoon is because what they have is insufficient. Kaya hindi nila ito matanggap kasi ang meron sila hindi sapat. Looking at the text, sabi po doon, according to Jesus, the reason kung bakit hindi nila ito matanggap, the reason bakit ito nangyari sa kanila is because it is the Spirit who gives life and the flesh is no help at all. O sa Tagalog, sabi po ng salita ng Diyos, ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay, ang laman ay walang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. So, ang dahilan bakit hindi nila matanggap yung sinasabi ng Panginoon, kasi yung sinasabi ng Panginoon, Espiritu at buhay. At ang meron lamang sila laman. In short, kaya hindi nila matanggap, kasi hindi nga sapat ang meron sila. What they have during that time is their flesh, o ang kanilang laman, at walang Espiritu sa kanila na nagbibigay buhay upang ito ay kanilang matanggap.
At dahil ang Espiritu ang nagbibigay at buhay at ang laman ay walang pakinabang, ang sabi po ng Biblia, hindi nila ito matanggap. Mga kapatid, mula dito, sinasabi ng Panginoon, mula sa dito sa sinasabi ng Panginoon, tinuturo sa atin ito na the truth of the gospel is hard to accept because it demands what the flesh cannot produce and requires what only the Spirit can give. O sa Tagalog, kaya mahirap tanggapin yung mabuting balita kasi ang sabi ng Panginoon, itinuturo sa atin ni Jesus na mahirap tanggapin ang katotohanan ng mabuting balita sapagkat hinihingi nito ang bagay na hindi kayang gawin ng laman at nangangailangan ito ng bagay na tanging ang Espiritu lamang ang makapagbibigay. At ito ay walang iba kundi buhay. Unless nakilusin ng Panginoon yung puso mo, unless mapasayo ang Espiritu Santo, hindi mo kailanman tatanggapin ang mabuting balita ng kaligtasan. After all, sabi nga ng Panginoon, di ba, ang mensahe niya o yung gospel itself ay Espiritu at buhay. And this is why unless magkaroon din tayo ng Espiritu at buhay, mga magulang at kapatid, hindi natin ito magagawang tanggapin. At importante po ang katotohanan na ito, especially since this truth, mga magulang at kapatid, o yung tinuturo kong ito, yung katotohanan ito na tinuturo sa ating text, actually confronts the idea na meron tayo sa ating mga isipan na kung andun lamang tayo nung panahon ng Panginoong Jesus, hindi natin siya iiwan. Have you ever had that kind of thinking? Na iniisip mo, siguro kung nandun ako, nakita ko si Jesus Christ, tapos nakasama ko siya, siguro hindi ako papayag na mapako siya sa cross. Siguro hindi ako papayag na hindi ako sumunod sa Kanya. Siguro gagawin kong lahat para lang makasunod sa Kanya. Mga magulang at kapatid, these people are already disciples. Pero yet, sa katotohanan yun, tumalikod pa rin sila. Bakit po? Kasi ang sabi ng Panginoon, what they have is not enough. Kaya tigilan na po natin yung pag-i-imagine natin at pananaginip natin na mas magiging okay tayo nung nasa panahon natin sila. Kasi what required then is still the same requirement that we have today. Kung paanong kailangan ng Espiritu noon para tanggapin mo ang mabuting balita, ganun pa rin po sa ating panahon. Mga kapatid, ang katotohanan ito is actually the teaching na pinangahawakan ng mga reformers across the history. Alam niyo po yung teaching na to? Ito yung teaching na pinangahawakan ng mga reformers across the history. All throughout the history, ito yung paniniwala nila. Sa kanilang theology, ang tawag po nila dito, total depravity and regeneration. That is the doctrine that they hold. Ito yung paniniwala nila. And in this particular dogma, this particular theology, mga magulang at kapatid, pinapahayag nila na ang tao sa ganang sarili niya, kung left to himself with all the knowledge and even the achievements that he have, with all the ability and strength that he has, wala silang kakayahang lumapit sa Panginoon unless i-regenerate sila. O yung word na i-regenerate, regeneration, sa ibang term po, tawag po dyan, born again. Kahit ikaw pa yung pinakamatalinong tao, kahit ikaw pa yung pinaka-successful na tao, wala kang kakayahang lumapit sa Panginoon. That is total depravity. Unless i-born again ka ng Panginoon, that is regeneration. And the reason they believe this is because para sa kanila, mga magulang ko't kapatid, total depravity is actually the consequence that we all inherit na ating minana dahil po sa kasalanan ni Adan at ni Eva. And this is clearly seen, especially if we look at the book of Genesis. Pag binasa niyo po yung Genesis chapter 5 verse 1 to 3, if you have your Bible, kindly open it. In Genesis chapter 5 verse 1 to 3, listen to what Genesis chapter 5 verse 1 to 3 has to say to all of us. Sabi, this is the book of the generation of Adam. So, ang tinutukoy dito, yung mga anak ni Adam, kung sino naging anak niya. Sabi niya, when God created man, He made him in the likeness of God. Sabi po doon, nung nilikha si Adan, nilikha siya ayon sa wangis ng Diyos. Male and female, He created them, and He blessed them and made them man when they were created. Pansin niyo po sa verse 3, when Adam had lived 130 years, he fathered a son in his own likeness, after his image, and named him Seth.
Sabi po, nung si Adan daw po nagkaanak, yung anak niyang si Seth, ayon sa wangis niya at ayon sa imahe niya. And that is an important contrast. Kasi si Adan, nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Pero pagdating kay Seth na anak niya, yun ay naayon sa wangis at imahe ni Adan. This is actually interesting kasi remember, si Adan ayon sa wangis ng Diyos, pero pagdating kay Seth, ayon na sa wangis ni Adan. This tells us, malinaw pong ipinapakita sa atin ito, mga magulang ko't kapatid, na after magkasala ni Adan, everyone who came after him, everyone na kanyang ipinanganak, everyone na nanggaling sa kanya, ang biner nila ng image ay yung image ni Adan. Sa madaling salita, mga magulang ko't kapatid, lahat ng sumunod kay Adan, dahil nagkasala si Adan, ay naging kagaya niya. Naging makasalanan sila, laging nagtatago sa Panginoon, at tinatry maging okay sa magitan ng sariling gawa, kaysa kilalanin ang ginawa ng Panginoon. Naalala niyo po, ano po yung ginawa ni Adan after niya magkasala? Di ba ang ginawa niya, nagtago siya? Tapos, pagkatapos yung parusala ng Panginoon, anong ginawa niya? Pagkatapos ang ginawa niya, kumuha siya ng sarili niyang tela, ay sarili niyang dahon para takpan yung kanyang kasalanan. At maraming tao, ganyan yung ginagawa. Imbis na tanggapin yung kapatawaran sa magitan ng Panginoong Hesus, ano pong ginagawa nila? Tinatry nilang i-earn o tinatry nilang pagtrabuhan para sila'y mapatawad ng Diyos. Imbis na yakapin yung ginawa ng Panginoong Hesus. Mga kapatid, ito yung dahilan kung bakit napakahalaga ng regeneration. Kasi ang sinasabi po natin, mga magulang ko't kapatid, unless ma-regenerate ka, hindi mo tatanggapin yung mabuting balita. And this is seen in John chapter 3 verse 3. Sabi po ni Jesus kay Nicodemus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang tao'y panganak mula sa itaas, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. At napakaganda po ng verse niya. Alam niyo po bakit? Kasi sinabi yon sa isang taong matuwid at may pananampalataya. Pero kahit may pananampalataya siya at matuwid siya, ano pong sabi sa kanya ng Panginoon? Kailangan mo pa rin maborn again. Kasi kung hindi ka maboborn again, kailanman, hindi mo tatanggapin yung katotohanan tinuturo ko. And what we need to realize, mga magulang ko't kapatid, is the same principle na sinabi ni Jesus kay Nicodemo still applies to us. Kailangan nating maborn again. Kailangan nating ma-regenerate. Kasi unless na mangyari sa atin yon, we will always reject and we will always think na kaya ka maliligtas ay dahil sa iyong ginawa, kung hindi dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus. And this is why, dito sa ating text, when Jesus told His disciples in verse 63, na ang Espiritu ang nagbibigay buhay, ang laman ay walang pakinabang, ang mga salitang sinasabi sa Espiritu, ang binibigyang diin dito ng Panginoong Jesus, ay yung pangangailangang ma-regenerate o ma-born again ng isang individual. With that being said, mga magulang ko't kapatid, we can actually say that the reason many people today are having trouble at nahihirapang tanggapin yung katotohanan ng gospel or even the word of God is not because they don't understand it. Hindi nila ito natatanggap, hindi dahil hindi nila ito nauunawaan. In fact, they do. Nauunawaan nila. It is not because this message is confusing. Kasi sa totoo lang, malinaw naman yung gospel. Malinaw naman yung mabuting balita. And considering all of that, we can say that the reason kung bakit hindi nila ito pinaniniwalaan is because hindi nila, kasi kulang ang meron sila. Wala silang banal na espiritu. Kasi accepting the gospel requires something na hindi kayang ibigay ng ating kakayahan. At ang makapagbibigay lamang nito ay ang espiritu ng Diyos. At ang katotohanan ito, mga magulang at kapatid, ay makikita sa buhay ni Lydia. Pag binasa niyo po yung Acts chapter 16 verse 14, if you have your Bible, busan niyo po doon. Sabi sa Acts chapter 16 verse 14, tingnan niyo po sabi doon, isa sa mga nakikinig sa amin, ang babaeng ang pangalan ay Lydia, isang sumasamba sa Diyos. Siya ay mula sa lungsod ng Tiatira at mga ngalakal na mga telang kulay ube. Tingnan niyo po, sabi po doon, binuksan ng Panginoon ng kanyang puso upang makinig ng mabuti sa sinasabi ni Pablo. Linaw. Kailangang buksan ng Diyos ang kanyang puso upang makinig siya kay Pablo. Notice what the scripture is telling us.
para lang makinig siya ng mabuti, kailangan pambuksan ng Diyos ang kanyang puso. And this is something na dapat maranasan din sa ating panahon. Kasi unless buksan ng Diyos ang puso ng isang tao, the message of the gospel will always have a conflict sa kanyang kinagisnan, pinaniniwalaan, at magiging sa ating nararamdaman. Alam niyo po kaya mahirap tanggapin yung salita ng Diyos? Kasi meron tayong kasalukuyang paniniwala. Matigas tayo dito. And unless hipuin ng Diyos ang ating mga puso, ang sabi po ng Biblia, hindi natin ito matatanggap. And this is why ito po yung hamon ko sa bawat isa sa umagang ito. Mga kapatid, sa oras na ito, huwag na po nating itry na tanggapin o unawain ang mabuting balita sa magitan ng ating sariling efforts lamang. Don't try to accept it with your own efforts. Kasi no amount of IQ, effort, faith, and even hard work will work. Hindi uubra yan. Lagi yang hindi magiging sapat. Kasi kagaya po ng sinabi ng salita ng Diyos, walang pakinabang ang ating laman. When it comes to spiritual things, hindi yan nagmamatter. Kasi the only thing that can give us life is the Spirit. And unless buhayin tayo ng Diyos, our flesh will remain insufficient. After all, ang salita ng Diyos, mga magulang ko at kapatid, ay spirito at buhay. Tingnan na lang po natin yung nangyari sa taong ito. Tingnan na lang po natin yung nangyari sa ating text. Mga kapatid, these people are called disciples. They walk with Jesus and they even listen to Him. Yet sa likod ng katotohanan ito, sa likod ng lahat ng problema na kanila natanggap, hindi pa rin nila natanggap ang mabuting balita. Their example should serve as a warning to all of us. Kasi madalas, we think na siguro, mas magiging madali sana sa akin tanggapin ang mabuting balita kung nandun lang ako. But as I said earlier, that is a lie. And the reason, mga magulang ko at kapatid, is because our flesh is not enough. This is why, my challenge to you this morning is this. Huwag po nating pilitin, unawain at tanggapin ang mabuting balita sa sarili nating kaparaanan. Nananawagan po ako sa bawat isa na narito. Instead of doing it sa paraan na gusto mo, magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos sa umagang ito. Lumapit ka sa Kanya. Kilalanin mo ang katotohanan na kung hindi siya kikilos sa puso mo, mananatili kang lumalayo at hindi sumusunod sa Kanya. This is why sa oras na ito, kilalanin mo ang katotohanan na even sa pinaka-the best mong kalagayan ay hindi magiging sapat. Kailangan mo ang habag at biyaya ng Panginoong Jesus para tanggapin ang katotohanan ng mabuting balita. And this is a promise to those people who will come to Him. Ang sabi po ng Panginoon sa John chapter 6 verse 37, ang lahat ng ibinibigay ng Ama sa akin ay lalapit sa akin at kailanman hindi ko sila itataboy. That is the promise that we have this morning. Yun yung pangako ng Diyos sa atin ng umagang ito. Pag lumapit tayo sa Panginoon, ang naglalapit sa atin ay ang Ama. And everyone who comes to Him, hindi sila itataboy ng Panginoon. So this morning, allow the Spirit of the Lord to work in your hearts umagang ito. Could it be possible na kung meron kang desire ngayon na lumapit sa Panginoon, it is God working in your heart, inilalapit ka sa Kanyang anak. At ang pangako ng Panginoong Jesus, sino man ang lumapit sa Kanya, hindi Niya itataboy. But what is so interesting, mga magulang at kapatid, is the text is telling us na tumalikod yung mga alagad. Ibig bang sabihin nito, Kuya JB, hindi totoo yung one save is always save na lagi mong pinaniniwalaan? Kasi, imagine, alagad, tumalikod. Ibig bang sabihin nito, hindi totoo yung one save is always save? And this is why yung second point natin is actually very important. Because our second point tells us yung epekto ng mahihirap na turo na itinuro ng Panginoon. Ano ba yung naging epekto nito nung nagturo ang Panginoon ng mahirap na katotohanan? Sa John chapter 6 verse 67 to 71, sabi po doon, sinabi ni Jesus sa 12, nais din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta?
Nasa inyo ang mga salita ng buhay na walang hanggan at sumasampalataya kami at nakatitiyak kami na kaya nga, kayo nga ang banal na Diyos. Sumagot si Jesus, hindi ba pinili ko kayong 12 at isa sa inyo ay Diablo? Ang tinutukoy niya ay si Judas, anak ni Simon Iscariote, ang isa sa 12 na magkakanuno sa kanya. Mga kapatid, considering what happened in verse 66, kung saan maraming tumalikod sa Panginoon, we can actually say na ang nilalaman ng ating text na binasa, verse 67 to 71, ay pinapakita sa atin yung naging epekto ng mga katotohanan ng itinuro ng Panginoon. Dahil mahirap yung itinuturo ng Panginoon, mahirap siyang tanggapin, ano po yung naging epekto nito? Marami ang tumalikod. At kung titignan natin maigi, ang sinabi ng Panginoon sa verse 70, kung saan He told His disciples na alam niya na kung sino sa kanila ang Diablo, alam niya na kung sino talaga ang hindi sumasampalataya sa Kanya. It could be possible, mga magulang ko't kapatid, na ang rason kung bakit itinuro ng Panginoon yung mga katuruan na ito is because, mga magulang ko't kapatid, ang rason niya is not to confuse them, but to reveal kung sino talaga ang sumasampalataya sa Kanya. At ito po yung epekto ng mahihirap na turo. Ito yung epekto ng gospel. Pag itinuro yung gospel, those people na hindi tatanggap dito reveals na hindi talaga sila nananampalataya sa Diyos. You can actually say nananampalataya ka sa Diyos, pero alam mo, mapapatunayan kung ikaw ay nananampalataya sa Diyos pag kaya mong tanggapin yung mabuting balita ng kaligtasan. And this is what we see in the text. Na-reveal kung sino talaga ang mananampalataya nung pinirich yung salita ng Diyos. Nung ipinirich yung mabuting balita ng kaligtasan. At napakahalaga po dito, mga magulang at kapatid, kasi it teaches us na yung katotohanan, na yung katotohanang itinuturo ng Panginoon is revelatory. It exposes the heart and distinguish genuine disciples from mere followers. O sa Tagalog, ang itinuturo po sa atin ito, mga magulang at kapatid, ang katotohanan ni Kristo ay may likas na kapangyarihang maghayag. Inilalantad nito ang puso ng tao at tinutukoy kung sino ang tunay na sumusunod at kung sino yung bumubuntot lamang. Alam niyo po, maraming tao ang sasabihin sila'y nasa Panginoon. Pero hindi lahat ay nasa Panginoon. Yung iba bumubuntot lamang. At alam niyo po paano malalaman kung sino yung bumubuntot lamang? Gospel. Yung katotohanan ng salita ng Diyos. Yun po yung epekto ng salita ng Diyos. Nalalaman natin kung sino yung tunay at kung sino yung hindi. At yung mga tunay, magpapatuloy yan. Pero yung mga hindi yan magpapatuloy. And that is why I am convinced doon sa once saved is always saved. Not because it is taught by people I respect the most. Because I believe that it is something na makikita natin dito sa salita ng Diyos. Yung katotohanan na tumalikod sila, na hindi sila nagpatuloy, pinapakita lang nun na hindi talaga sila alagad ng Panginoon. Alagad lang sila pag gusto nila yung tinuturo ng Panginoon. Pero pag hindi na sila alagad, pag ayaw na nila yung itinuturo ng Panginoon. Mga kapatid, kung ang epekto ng katotohanan ng Panginoong Hesus at yung epekto na ito ng katotohanan na itinuturo ng Panginoong Hesus is something that we should be grateful for. Dapat po magpasalamat tayo na yung salita ng Diyos revelatory. Dapat po yung magpasalamat tayo na yung salita ng Diyos, inihahayag niya kung sino yung tunay at kung sino yung hindi. Kasi di ba, whenever you try to order something, pag dumating yan, tinatanong mo tunay kaya to o hindi. Tinatanong natin, local kaya to, original. And whenever we distinguish what is real and what is not, that is something that is a cause of celebration. And this is what is happening whenever the truth of God is preached. And this is something that we should be grateful for, especially since we live in a time kung saan pag binuksan po natin yung ating Facebook, Instagram, or any social media accounts, mapapansin po natin that a lot of people actually profess, or marami pong tao ngayon ang nagsasabi na sila ay Kristiyano. I was actually watching an interview kung saan yung ini-interview po, sabi niya, lagi kami nagpe-fellowship dun sa bahay namin, meron kaming accountability partner, yun po yung pinagbibisihan ko ngayon.
Even artists, mga magulang at kapatid, even artistas are actually proclaiming that they are born-again Christians. And this is why, napakahalaga po ng salita ng katotohanan because it reveals kung sino talaga yung nasa kanya at hindi. At alam niyo po yung kagandahan nito, pag na-reveal kung sino talaga yung sa kanya at kung sino hindi, alam niyo pong naiingatan yung iglesia. At kung gusto mong maging part ng iglesia, mga magulang at kapatid, dapat mong ipagpasalamat na yung salita ng Diyos, inihahayag yung mga tunay at hindi tunay sa Kanya. The thing is, mga magulang at kapatid, kaya to cause of concern din, kaya cause of gratefulness din to, kasi we live in a time kasan ang hirap ng i-distinguish kung sino yung totoo at kung sino yung hindi. Pero, sarap isipin na yung salita ng Diyos is revelatory. Alam niyo po, paano natin ito mayalin tulad? Mayan tulad natin to sa isang empleyado. Have you ever seen an employee na lagi niya sinisigaw, I love my company. I love my boss so much. Talagang, magiging loyal ako dito habang buhay. Hindi ko iiwan tong kumpanya na ito. Tapos biglang nagkaroon ng policy. Bumaba yung sahod. Alam niyo po ginawa ng employee? Nag-resign agad-agad. Alam niyo po, ang nangyari? Kaya siya nag-resign, hindi dahil hindi niya mahal yung kumpanya. Kaya siya nag-resign, mga magulang ko at kapatid, kasi napatunayan lang na hindi talaga siya loyal sa kumpanya. Loyal lang siya sa policy ng kumpanya, pero hindi sa kumpanya mismo. At ganun din po yung nangyari sa ating text. And with that, let me give this plea. Hayaan yung ibigay ko itong panawagan na ito. Mga kapatid, considering na ito yung epekto ng katotohanan na itinuturo ng Panginoon, nananawagan ako sa bawat isa. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo kasi sa magitan ng katotohanan ng kanyang salita at dahil ito ang magiging epekto nito, naiingatan ang kanyang iglesia. Naiingatan ang iglesia ng Panginoon. Kasi imagine, kung madali lang tanggapin ang katotohanan ni Kristo at hindi ito nire-require ng something na higit pa sa ating magagawa ng laman. At kung epekto nito, kung wala itong epekto na kagaya ng ating pinag-uusapan, paano natin malalaman kung sino ang sumusunod at kung sino yung nagpapanggap lamang? Kung walang epekto ang katotohanan ni Kristo, then the church will be filled with people who are hypocrites. Filled with people who profess that they are a Christian pero walang tunay na pananampalataya. At kapag ganun ang iglesia, mga magulang at kapatid, malaki itong problema. Ngunit salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil hindi niya pinababayaan ang kanyang iglesia. Sa magitan ng kanyang salita, nafuprun, iingatan ang kanyang iglesia, inilalantad, itinatama, at iniingatan ng kanyang bayan. Ganito ang nangyari sa ating text. Nung ipinahayag ni Kristo ang mahirap na katotohanan, nahayag kung sino yung tunay na nananampalataya at kung sino yung nagpapanggap lamang. But at the same time, nahayag din ito yung katotohanan na yung mga disciples niya, na yung 11 disciples niya, yun lang yung tunay na nananampalataya sa kanya. Ito ang dahilan, mga kapatid, kung bakit sa halip na matakot tayo sa mahirap na katotohanan itinuturo ng salita ng Diyos, dapat tayo magpasalamat. Sapagkat ang mga katotohanan ito, ang isa sa mga paraan na ginagamit ng Panginoon para ingatan ang kanyang iglesia, na tayo ay kabahagi. For this reason, isa pa sa panawagan ko sa inyo ito, huwag tayong manghinayang kapag ang malinaw na pangangaral ng salita ng Diyos ay nagiging dahilan upang may mga tao umatras at tumalikod. Huwag po tayong manghinayang. Kasi what we need to realize is this, ang kanilang pag-atras at pagtalikod ay hindi nangangahulugan na nabahigo ang salita ng Diyos. Yung kanilang pagtalikod at kanilang pag-atras ay nangangahulugan na kumikilos at gumagawa ang salita ng Diyos. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. And as I close, mga kapatid, kung meron pong may mananampalataya po sa oras na ito, it is my prayer na nawa ang katotohanan ng ating mensahe sa umagang ito will serve as an encouragement sa bawat isa dito. Nawa, ito yung maging dahilan para maging mapagpakumbaba ka. Allows you to remember na kung nandito man ako at nananampalataya ako, hindi ito dahil sa gawa ko, hindi dahil mas matalino ako, kaya ako nananampalataya ay dahil nahabag at naawa sa akin ng Diyos. Nawa ito yung maging
epekto nito sa iyo. At para naman po dun sa mga hindi pa nananampalataya, ito po yung panawagan ko. As I close, lumapit ka sa Panginoon. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, pagsisihan mo ang iyong kayabangan na akala mo kaya mo maligtas dahil sa sarili mong gawa. At lumapit ka sa Panginoon. Kilalanin mo na dahil lamang sa kanyang ginawa, kaya ka maliligtas. Tayo po ay manalangin.